Lumatas siyang Sa bigla. awitin na yan, at least yung mensahe, napakaganda. Yung mensahe yung dun nagdala. No? So, kung, well, tawag dito, it creates intimacy, no? Doon sa relationship natin sa Panginoon. Although marami tayong pagkukulang, no? Still, I believe, no, that God understands us. Okay? Kasi we only have a limited power, no? Kahit na gustuhin man natin na gawin talaga yung dapat. Pero paminsan-minsan talaga naliligaw tayo. But then, God is a God of understanding. God is a God of mercy. Kaya nga sabi niya doon sa Psalms, no? 103, verses 8 to 10, o verses 8 to 10. Sabi nga nun, the Lord is merciful. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. No? Pero bago yan, let's pray muna. Father God, we thank you for today. We thank you for this opportunity once again of having a fellowship with you. Lord, bless us as we are going to hear your voice, your message. Help us to understand and accept whatever you want to say to us. Lord, thank you. And I pray for your grace and mercy. I pray for your forgiveness of our shortcomings, the past days, our sins. Lord, please forgive us. And help us to stand once again strongly, walking and with you, believing that you exist, believing that you are here, our merciful God, our loving God, our God of justice, our God of understanding. Thank you so much, O Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. So, ang sabing gano'n, yung mga awit na kinanta natin, no? Na pinakinggan natin, sinabayan natin. So, it brings us those messages, no? Bring us to the reality of an intimate relationship sa Panginoon. Although there are so many things that distract us, mga problema, and all those challenges, but still, if you're going to listen to the message, hindi lamang sa awitin, kundi sa banal na salita ng Panginoon mismo, doon natin marirealize, no, that God is moving mysteriously sa buhay natin. No? Na gumagaan yung pakiramdam natin every time we internalize, no, yung kanyang mga mensahe, yung kanyang gustong ipabot sa atin. So, pero kapag dumating sa punto na naputol yun, masyado nang bumibigat na naman yung pakiramdam natin. Kaya nga, yung fellowship with God, no, ng sama-sama, although we are in a small group, napaka-importante, napaka-mahalaga kasi doon tayo nakakahugot, no, ng panibagong kalakasan. Kahit na sa sandaling panahon, at least meron tayong na tatanggap, no? Kasi biyaya yan yung mga mensahe na naririnig natin. So, hindi lamang sa, bawat isa sa atin, no? Pati na ako. So, God works in a very mysterious way and miraculous way, no? Kung minsan nga hindi natin maintindihan, no? Bigla na lang gano'n, no? Na gumagaan yung pakiramdam natin every time we hear God's message. So, kaya very important talaga yung small gathering o gathering ng mga mananampalataya. No? From there, tumitibay muli, no, yung ating pananampalataya sa Kanya. Kumbaga pag may sakit ka, no, halimbawa physically, nagkasakit ka,
or mahina yung katawan natin, literally, no? Uh, the remedy there, kapag pumunta ka sa doktor, bibigyan ka nila ng reseta, no? Nababase doon sa pangangailangan, ano, physical na nararamdaman mo. Tapos, of course, maghihintay ka ng ilang oras once you take the medicine. Pag umepekto na yon, makakaranas ka na ng aliwalas na pakiramdam. Lahat tayo nakaranas tayo niyan sa puntong ito ng buhay natin. Posible namang hindi tayo nagkasakit. Well, siguro may mga tao na hindi nagkasakit hanggang sa tumanda sila, pero napaka-imposible yata. No? At least maski pa paano, nilagnat ka, sumakit ulo mo, you take ibuprofen, no? You take medicine para sa lagnat, nagkaroon ka ng sugat, etc. So, yung iba naman, no, unfortunately, pag nagkasakit sila, literally, talagang malupit, no? Minsan nga lang magkasakit, pero talagang kumahandusay, no? Talagang nabe-bedridden sila. Pero once they take the medicine, unti-unti, no, gumaganda yung pakiramdam nila. So, mga ganung bagay, no? Sa ngayon, no, ano bang comparison, no, sa spiritual life natin? Well, pagdating sa spiritual life, minsan nagkakaganon din tayo, no? Emotionally, spiritually, nangihina tayo. Yet, ano ba yung medicine when it comes to spiritual disease or sickness? Wala namang ibang spiritual medicine kundi ang salita ng Panginoon Diyos, yung mensahe niya. Okay? Minsan may mensahe siya na sa mga challenges o nagkasala tayo, may mga salita siya na nagiging patnubay natin. Ang sa ganon is manumbalik tayo sa Kanya. Once we sin, okay, once we do something wrong, no, against God, kapag tinanggap natin yung mensahe niya, mensahe ng pagpapatawad na dapat tayo humingi ng tawad sa Kanya. Once we do that, gumagaan yung pakiramdam natin. O kaya naman, emotionally, o kaya spiritually, no, down tayo or because of some challenges and trials. Once we hear the messages, no, lalo yung mga kinanta natin kanina, napakaganda. Once we hear God's messages, no, through His Word, so, yung banal na Biblia, no, na salita ng Panginoon, nakakaramdam tayo ng refreshment, no, sa soul natin. Okay? Unti-unting gumagaan yung pakiramdam natin. At nagiging medicine natin yon, no? Pagkatapos ng gathering, nagiging medicine natin siya nun sa ganun. Maging malakas tayo emotionally, no? Spiritually. May mga challenges na naman na darating. Of course, we need some medicine again, spiritual medicine galing sa Panginoon. At sa ganun, ay patuloy tayong makalaban, no, sa mga challenges, mga hamon. Well, ang sabi niya gano'n sa Psalms 103, verses 8 to 10, 8, 9, 10. Ang sabi ng gano'n, the Lord is compassionate and gracious. No? Maawain ang Diyos at punong-puno ng biyaya. The Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, abounding in love. Okay? Hindi siya madaling magalit at punong-puno siya, puspos siya ng pag-ibig. So, ilan ba yung tinukoy doon ng sumulat ng awit na to, ng salmo na to, sa 103. Una, the Lord is compassionate, okay, mahabagin, maawain. So, pag sinabi nating maawain o mahabagin, hindi lamang ito tumutukoy doon sa naawaan. Kasi sa atin, no, sa ating mga tao, pangkaraniwan, kapag naawa lang. Halimbawa, naglalakad ka, usually, no, sa Pilipinas, o kahit na rito sa Japan, no, dati kapag napunta ka ng sakay, meron dong homeless, di ba? Na-encounter niyo na ba yun? Lalaki na matanda, tapos mahaba buhok, maputi, no? Homeless siya, tapos siguro, ginagawa niyang tambayan yung sentro ng sakay, nakaupo lang siya ron. Kapag biglang makikita mo siya, maawa ka sa itsura. Ganun. Pero,
usually, ang common reaction ng tao sa mga ganun, nakakaawa. Sa social media, pag nakakapanood tayo ng mga pinopost, di ba? Ah, may napanood ako one time, no? Sa TikTok, kay batang babae, ah, siguro mga 3 years old, kaya kumakain siya ng dinurog yata na ano yun, na mais, yung ganyan. Tapos nilagyan lang ng tubig. Ewan ko kung may asin yun o asukal, no? Basta yun lang, sinusubo niya ng sinusubo. Nakakaawa yung sitwasyon. No? Minsan, kapag ka dumaan ka sa ganong sitwasyon noon, maintindihan mo. No? Pero, habag-habag, okay? Sarap na sarap siyang kumakain. So, nakakaawa. Okay? Nandun yung empathy natin. No? Nandun yung awa. Nandun yung habag. Pero, wala tayong magawa. Okay? Kumbaga, lumipas yun, naawa lang tayo. So, pagkatapos ng pagkaawa natin, after several minutes, nalampasan natin, parang nakakalimutan na natin yun. Pero hindi ganun ang Panginoong Diyos. The Lord is compassionate. Okay? Kapag nahabag ang Panginoon, lalong-lalo na sa kalagayan natin, ano man yung pinagdadaanan natin, hindi katulad ng tao yung kanyang reaksyon, kundi ang awa na yun, nagpapatuloy yun hanggang sa ma-overcome natin yung isang bagay na nagpapalugmok sa atin. So, ganun yung compassion ng Panginoon. Kumbaga, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Yung ganun yung habag ng Panginoon. So, ano yung pangalawa na sa tinukoy ba? The Lord is compassionate and gracious. Okay? Puspo siya ng biyaya. No? Pag sinabi mong biyaya, ito yung hindi naman siya blessings, no? Pero biyaya, it is lasting, no? The Lord is compassionate and gracious. Puspo siya ng biyaya, okay? Sa mga bagay na ating pinagdadaanan, minsan limited kasing understanding natin. No? Pero ang Panginoong Diyos, no, punong-puno siya ng biyaya for us to be able to understand and accept whatever circumstances we may have, no, sa buhay natin. Doon, sinasabi nga natin na miraculously, mysteriously, tumutuloy yung Panginoon para sa ganun, mapagtagumpayan natin yung bagay na parang hindi natin kayang pagtagumpayan. So, dalawa, compassionate, the Lord is compassionate and gracious. Ano yung pangatlo? Slow to anger. Okay? Hindi siya kaagad-agad nagagalit. Sa mga tao, may mga tendency na na minsan madaling magalit. Okay? Lalong-lalo na kapag sa mga lalaki, kapag dumating sa punto na sa babae kasi menopause. At the age of 40, late 40s, nagme-menopause na. Sa lalaki naman, merong andropause. Counterpart yan ng menopause sa babae. So, pag ang lalaki, naranasan yung andropause, nagkakaroon ng minsan pagbabago sa characteristic, sa attitude. Number one na ron, yung minsan madaling magalit, madaling mayamot, konting bagay. Isigaw ka agad. Kunting diferensya. Konting diferensya kapag hindi na gusto. Lalo na pag hindi gusto yung kausap. No? So, andropause, it's actually naturally happening no, sa mga lalaki. Sa mga babae, ganun din. Kapag menopause ka, nayayamot ka kaagad. Konting bagay. So, ganun. Isa magtataka ka, hindi naman ako ganito dati, pero ba't ngayon, no? Yung pala, dumarating ka na sa yugto ng buhay mo na patanda ka na talaga. Kasi yung menopause, ibig sabihin, patanda ka na. Sa andropause naman, patanda ka na sa lalaki. Dalawa yan eh. Sa lalaki, andropause. Andropause. Sa atin mga babae, menopause. So, counterpart yun. No? Sa Australia nga, no, meron silang doon, parang agency sa mga ganyang bagay. No? Sa mga nakakaranas ng menopausal sa lalaki, andropausal sa babae. Andropausal sa lalaki, menopausal sa babae. Meron silang parang toll-free number, you can contact, hingi ka ng advice, no? Para nang sa ganun is maibsan, no? Yung
ganong klaseng pinagdaraanan. No? Pero ang Panginoong Diyos, hindi siya nakakaranas ng andropause o menopause. No? Ang sabi nga Tayo ng ng mga sabi tao. nga ng ibang organisasyon, no? Ang gender daw ng Panginoon ay neutral. Kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin na babae, hindi mo pwedeng sabihin na lalaki. Okay. So, dito sa slow to anger, hindi siya nakakaranas ng gano'n kasi yun yung characteristic talaga niya eh. God is eternal, no? Everlasting, wala siyang pinagmulan. At wala rin siyang katapusan, no? Siya yung lumalang sa atin. So, kaya dito, no, sa Psalm 103 verse 8, sinabi ron na slow to anger, yun na talaga yung characteristic ng Panginoon. No? Yun yung attitude niya. So, God works in a very mysterious way or sa pamamagitan ng kinukonsensya tayo once we do something wrong. No? Uh, pero minsan natatalim sa isip natin, oh, baka nagalit na sa akin ng Panginoon kasi nararanasan ko to. Pero hindi. No? God, lagi natin tandaan, 103 verse 8, slow to anger, okay, ang Panginoong Diyos. And, ang pang-apat, abounding in love. Okay? Abounding in love, puspos siya ng pag-ibig. Okay? Mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi, doon pa lang sa pagkalalalang niya sa tao, nandun na yung pag-ibig ng Panginoon. Eh. Nandun na yung pagmamahal. Kasi kung hindi niya tayo minamahal, eh, bakit niya pa lalalangin ng tao? Diba? Bakit niya pa bibigyan ng direksyon yung tao na kanyang nilalang kundi mahal ng Panginoon ang tao? Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos na kanyang nilalang. That is God's characteristic, no? Slow to anger, abounding in love. Puspos siya ng pag-ibig. Punong-puno siya ng biyaya. So, apat yun. 103 verse 8, slow to anger, God is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Ano sabi sa verse 9? He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. Hindi siya nag-aako sa basta-basta. Kung sa tao, madali tayong mag-judge no? Sa tao. Lalong-lalo na kapag hindi natin gusto, no? Real talk, okay? May mga tao na sabihin na natin na hindi natin gusto. Okay? At, well, sabi sa Hebrews 12:14, be at peace with all men and be holy. Without holiness, no man shall see the Lord. Okay, be at peace with all men. Andun na yon, no? Maging payapa tayo sa lahat ng tao. Sinabi naman niya sa Hebrews. Pero, real talk, no? Pwede ka namang maging payapa sa iba, pero deep inside, no, parang may tao na parang ayaw mo. Okay? Parang hindi mo gusto. Okay? May mga nakikita ka na hindi mo gusto. Kaya lang, of course, you try your best. No? Ginagawa natin yung best natin para nang sa ganun, kahit na hindi mo gusto yung tao, payapa ka pa rin no? Na nakikisalamuha sa kanila. Sa trabaho. Di ba? May mga kasamahan sa trabaho na parang ayaw mong kasama. Okay? Lalong-lalo na yung mga nag-iijiwaro. Siyempre, sino ba naman gusto makasama, nag-iijiwaro sa'yo. Ayaw mo. Kasi nasisira yung concentration, nasisira yung focus mo. Imbis na makagawa ka ng maganda sa trabaho, nagagawa mo, hindi na maganda. Kasi nga, nawawala yung focus mo eh. Ang iniisip mo, nag-iijiwaro sa'yo. Maraming ganyan rito sa Japan, no? May mga sa trabaho, no, na kung saan, like for example, no, nung nagturo ako sa junior high school. Okay? Kasi syempre kapag hindi ka naman talaga head teacher na English, kundi assistant ka ng Japanese teacher. Kasi yung mga Japanese teachers dito ng English, sila yung nagtuturo, sila yung responsible doon sa mga estudyante. Kumbaga, assistant ka lang. Assistant ka lang, no? Binibigyan ka lang ng let's say for example, 10 minutes, 5 minutes, para nang sa ganon, ituro mo yung ano mo. Sa activities ka lang. Oo. Papalaro ka. Oo. Tungkol sa English. Guide ka lang, ganun. Ganon. Tapos, yung Japanese English teachers kasi sila yung
nagpiprepare ng lesson plan, tapos sila yung, may mga textbook kasi yan eh. Sila yung mga textbook nila, may mga kwento ron, may mga lessons doon, puro English yun. Pero, since yung mga estudyante, hindi naman nila maintindihan talaga yung mga kwento na yun. Ang ginagawa ng Japanese English teachers, tinatranslate nila sa Nihongo. Which is, siyempre, tayong mga foreigners, mga Pilipino, hindi natin kaya i-translate yun, word for word, diba? Thought for thought, hindi natin kaya yun. Kahit na anong galing mo sa Nihongo, hindi mo kaya basta-basta i-translate yun, no? Impromptu. Unless ikaw ay Japanese, na marunong English. So, ganun yung ginagawa nila. Which is, hindi natin kaya yun bilang foreign teachers. So, well, may mga Japanese English teachers na hindi maganda yung pag-uugali. Meron din maganda pag-uugali. Okay? May mga ibang mga English teachers kasi, Japanese English teachers, they see themselves, no, as superior. Okay? Pagdating sa, kahit na sa language, no, kala nila magaling sila. Ganon. So, ang nangyayari, yung mga foreign teachers, parang ini-ijiwar nila. May mga ganon, encounter ako. May mga ganyan din pala, Pastor? Oo. Kahit na professional yung mga yan, may mga ugali talaga. Ini-ijiwar ako. Minsan, nagkakaroon kami ng discussion, no, outside of the class. No? Oo. Talaga maiwasan dito. Hindi maiwasan yun. So, unfortunately, kasi humaharap ka sa tao, kapag ka ganun, distracted ka na. Kapag kasama mo. Distracted ka na, may mga activities ka na hindi ka makapag-focus. Kasi nga, harap ka sa tao, andyan siya. So, distracted ka. Pero may kasama naman akong English teacher na babae. Galing naman makisama. Talagang professional yung ganun. So, may mga ganun. So, sabi nga sa Hebrews 12:14, be at peace with all men, maging payapa kayo sa lahat ng tao. Okay? Pero, ang sabi ko nga kanina, may mga tao na hindi mo gusto, lalo-lalo yung mga nag-injure. Mga taong ganun. Balikan natin yung Psalms 103 verse 9. Sabi nga nun, sabi verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. So, tayo mga tao, kapag hindi natin gusto yung isang tao, may accusation kaagad tayo, ganito siya, ganito yung ugali. Okay? Ayoko sa kanya. We can immediately accuse other people. Pero ang Panginoong Diyos, hindi siya ganon. Okay? Taliwas sa pag-ugali ng tao. Okay? He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. Sometimes kasi, no, kapag nakagawa ka ng hindi maayos, no, sa Panginoong Diyos, parang lugmok ka na, no? Parang personally, you are talking to God, you are facing Him, na parang inaakusahan ka na niya na ganito ka. Okay? Hinuhusgan ka niya na ganito ka. Wala ka ng silbi. Okay? Wala kang pag-asa. No, that is not the character of the Lord. So again, sa 103 verse 9, the Lord will not always accuse. Hindi siya kagad nag-aakusa. At hindi siya nagtatanim ng galit, nor will He harbor His anger forever. Hindi lamang siya nagtatanim ng galit, kundi magpakailanman. Sapagkat ang karakter ng Panginoon, He is loving, although He is, nandun na, no? He is a justice, God. Ayaw niya nung hindi tumatalima sa gusto niya. Pero, malinaw na sinabi sa 103 verse 9, He does not, He will not harbor His anger for. Ibig sabihin, hindi siya nagtatanim ng galit. Kung tayo mga tao, kung minsan, matanda na tayo, may galit pa tayo. Alam nyo ba na ang isa
sa pinaka matinding therapy ng tao para sa ganon. Sabi nila, medyo mabahaba raw yung buhay is yung hindi ka nagtatanim ng galit. Parang ano yan, no? Pag hindi ka mapagtanim ng galit, ibig sabihin, yung stress, natatanggal mo rin sa buhay mo. Kasi alam nyo, yung galit, yan ang unang-unang nagbibigay ng stress sa tao. Hindi naman yung galit ka sa isang tao, siya yung nai-stress eh. Ikaw ang nai-stress doon. Kapag ka nagtatanim ka ng galit, habang may galit ka sa kaloob-looban mo, yung stress hindi nawawala yan. At yan yung nagpapaigsi sa buhay ng tao. Okay? Kaya siguro yung God eternal eh. Kasi He does not harbor anger forever. No? Hindi siya nagtatanim ng galit. Ganun ang Panginoong Diyos. Okay? He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. Okay? He does not treat us, sabi ganun sa verse 10, as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. He does not treat us, no? Hindi niya tayo tinatrato ayon sa kasalanan na nagawa natin. Okay? Nakagawa tayo ng hindi maganda, kasalanan, alam naman natin kasalanan, deserve natin yung punishment ng Panginoon. Pero hindi tayo tinatratong ganun ng Panginoon Diyos. According to Psalms 103, verse 10. Okay? He does not treat us as our sins deserve. Okay? Andun lagi yung biyaya ng Panginoon. His love, His grace, always supersede, no? Doon sa mga bagay na nagawa natin na dapat sana deserving natin ng punishment. Okay? Kaya nga kung minsan, no, nakagawa tayo ng bagay, pero after, okay, ma-realize natin, hindi tayo ng tawad sa Diyos, nandyan lagi yung pagpapatawad niya. Okay? Nandyan lagi. Patuloy niya pa rin tayong minamahal because He does not treat us as our sins deserve. Okay? Pagkat mahal tayo ng Panginoong Diyos. Pero wag naman natin abusuin ang pagmamahal ng Panginoong Diyos. Although He loves us, okay, huwag natin abusuhin, no, yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Okay? So, same thing, no? Ano ba yung mga napakaraming batas, no, sa Old Testament, sa Deuteronomy, Leviticus, puro mga batas yan eh, no? Sa kontekstong Israel, no? May mga batas yan. Ultimo, may mga dietary laws pa yan eh. No? Mga dapat hindi nyo kainin, huwag kayong kumain ng baboy, etc. Okay? Huwag kayong kumain ng karne na may dugo. Okay? Huwag kayong kumain ng isda na may kaliskis. Okay? Huwag kayong kumain ng four-footed animals o yung mga animals na may dalawang doon. Yung frog. O Ano kaya yun? nagkakad sa... Yung ano, ibi? Ibi dyan ay. Ano, yung ano nga yun? Yung shell, ano yun? Maraming mga dietary laws, no, sa lumang tipan. Tapos, pero sa kontekst ng Israel yun, no? Kaya kung yung mga laws na yun, mga batas na yun, no, ipapatupad sa panahon natin ngayon, sino ba yung makakatupad lahat nun? Diba? Kanina lang, inulam natin, baboy. So, di ba? So, ganun. Pero lahat yan, nilinisan ng Panginoon. Once we live to God in prayer, all those things that we are going to eat, nilinis din ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Yesus, no, hindi yung pumapasok sa katawan ng tao ang nagpaparami sa kanya, kundi yung mga lumalabas sa tao. Ano ba yung mga lumalabas sa atin? Mga pagmumura, pagsusumpa, no, sa iba, kung ano-ano pa, no? Yun yung mga nagpaparami sa tao. Sapagkat kung ano yung nilalaman ng puso, siya ang inilalabas ng bibig. Hindi yung pumapasok sa bibig at nilalabas ng katawan. So, He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. So, kung
kung yung mga batas na yun, no, i-apply sa atin sa ngayon, wala makakatupad. Lahat-lahat. No? May mga batas na talagang hindi natin. Pero hindi. Ang Panginoong Yesus, sinamarize niya yung batas sa lumang tipan, sa dalawa. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Okay? Pangalawa, love your neighbor as yourself. Okay? Love your neighbor as yourself. Kung mahal mo ang sarili mo, kung ayaw mong masaktan ang sarili mo, sigurado ako na dapat hindi mo rin kayang saktan yung kapwa mo. Kaya nga, love your neighbor as yourself. Yun yung batas na binigay ng Panginoong Hesus sa bagong tipan. And we are covered, no, ng konteksto ng bagong tipan according to Jesus Christ. Okay? So, ano ba yung tawag dito? Implication ng pangalawang utos ng Panginoon. Love your neighbor as yourself. Okay? So, hindi naman niya sinabi doon na love your neighbor lang eh. As yourself. So, kasi, ang katotohanan, real talk, wala namang tao na hindi kinikare yung sarili. Diba? Unless meron kang psychological defect. Okay? Meron ako napanood sa Australia, sa YouTube, no? Na kung saan sinasaktan niya yung sarili niya, no? Kinakagat niya yung kamay niya. Okay? Ang tawag doon, may tawag sa ganung sakit eh. Psychological disease. Basta kung anong makagat niya yung kamay niya, kakagatin talaga niya. Parang nagbibigay sa kanya yun ng comfort. Okay? O kaya naman, hawakan niya yung buhok niya, ginaganon niya hanggang sa maubos. Kinakalbo niya. So may ganong sakit. Very rare siya, pero sa Australia may mga ganon. So ang ginagawa sa ganon, tinatali. No? Yung kamay, binubusalan minsan yung bibig. Paano sa ganon, hindi niya ma-heart yung sarili niya. Well, yung ganon, psychological decision. No? Hindi naman yun, kung normal kang tao, gagawin mo ba yan? Diba? Kung normal kang tao, ayaw mo masaktan yung sarili mo. Alagaan na, ingatan mo yan. So sa panahon natin ngayon, nung bata pa tayo, no, baliwala sa atin kung itsura natin. Diba? So, nilamas ka na, misa nga kahit na wala nang liguan. Araw di ba? Walang pahit-pahit na kung ano-ano. Bata ka pa eh. So hindi mo pa iniisip. Pero sa ngayon, ang dami mo nang ginagawang ritual sa sarili. Di ba? Ligo ka, kahit ka na kung ano-ano. Tinitingnan mo sa salamin kung may wrinkles ka na. Tinitingnan mo kung ano sa mukha mo, makeup, etc., lipstick, para gumanda ka. Pero noon, wala yan. Di ba? Binabaliwala lang natin yan. Tumitingin pa tayo, no, ng mga mamahalin, no, na gamit para sa mukha natin. Okay? Sa online, no. Para na sa ganon is ma-maintain yung gusto natin ng tsura. O kaya naman, inom tayo ng mga supplements, collagen, no? Parang nga ng manok dyan eh. Marami raw collagen yun. So, mga ganung bagay. So, ibig sabihin, minamahal natin ang sarili natin. Inaalagaan natin. Kung normal kang tao, gagawin mo yun. Unless na merong psychological disease or damage. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon, malinaw, sa pangalawang utos, sa summary niya, love your neighbor as yourself. Okay? Yourself. Ano ba yung utos? 10 Commandments. Mula 4 hanggang 10. Puro yung sa neighbor. Okay? Love your parents, etc. Okay? Hindi mo gagawin taliwas doon sa commandments na yun. Kasi masama. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, ginawa niyang positive, love your neighbor as yourself. Kung ayaw mong gawin sa'yo, kung ayaw mong gawin sa kapwa mo, sa magulang mo, no? Ayaw mong gawin sa kanya, kung gusto mong gawin sa kanya, alagaan mo siya, of course, the same way, no? Babalik din sa iyo yun. Pero kung nang-aapi ka, possibly, no? Aapihin ka rin. So,
Love your neighbor as yourself. If you love yourself, love your neighbor the same way. Okay? Uh, so again, hindi sinabi ron na love your neighbor lang. Okay? Kung love your neighbor lang, ba, paano ba? No? Hindi natin kayang i-figure out paano nga ba mahalin yung neighbor natin. So kailangan love yourself as well. Mahalin mo yung sarili mo. Para na sa ganun, alam mo kung paano i-apply yung pagmamahal na ipinagutos ng Panginoon sa kapwa mo. Kasi kung di mo mahal ang sarili mo, paano mo mahalin yung kapwa mo? Okay? In the same way, no? Paano ka tutulong sa kapwa mo kung hindi mo matulungan yung sarili mo? Paano ka makakapagbigay sa kapwa mo kung wala ka namang ibibigay? Kinakailangan meron ka. Diba? Para may maibigay ka. Maawa ka sa kapwa mo, may gusto kong ibigay. Paano ka makakapagbigay sa kanya kung wala kang ibibigay? Kinakailangan meron pa rin. Okay? Kinakailangan sa sarili mo, compassionate ka para magkaroon ka ng compassion sa kapwa mo. Love your neighbor as yourself. Ang Panginoong Diyos, He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Okay? So, mahal tayo ng Diyos. Hindi siya basta-basta nagtatanim o nagagalit at nagtatanim ng sama ng loob. So, balikan natin again yung 4, no, na sinabi natin kanina sa Psalms 103 verse 8. Okay? The Lord is compassionate. Ang Panginoon ay mahabagin. The Lord is compassionate and gracious. Punong-puno ng biyaya. Is slow to anger, hindi madaling magalit. At abounding in love, puspos ng pag-ibig. So sana matandaan natin lahat yun. The Lord is compassionate and gracious, is slow to anger, abounding in love. Yun yung Panginoong Diyos natin. No? Kaya kung meron man tayong mga challenges sa ngayon, tandaan lang natin, no? Yung mga bagay na yun. At I'm sure, no? Tutulungan tayo ng Panginoong Diyos in a very mysterious and miraculous way. So, Amen. So again, awit tayo. Bago tayo magpunta sa huli. Sa panalangin. Okay. Sa'yo pa, Asis, hindi lang yung sumasakit. Minamassage ko yan. Kasi pag sa trabaho ko. Awitin natin itong isa. Ito na. Forever in my life, you see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. To it all. You are forever in my
lead me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I sing to you, Lord. I hear the cloud for your faithfulness to me. I'm carried in it, everlasting love. They'll never let me go. I sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go to the top. Sing to you, Lord, I hear my love for your faithfulness to me. I'm carried in care, everlasting arms. You never let me go. Put it all. Amen. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong mensahe. Mensahe ng pag-asa, Panginoon. Yes, Lord. Mensahe po ng iyong pagmamahal at pag-ibig para sa amin. Lord, marami pong salamat sa oras na ito. At dalangin ko, Panginoon, na kung sino man yung mga nakapanood, I pray for them. Yes, Bless them, O Lord. Yes, Lord. At heal them kung mayroon man silang karamdaman, physically and spiritually as well, Panginoon. O Lord, I pray for each one at gawin po kaming maging matagumpay, Panginoon, sa aming patuloy na paglakad sa iyo. And help us, O Lord, as we are going to face challenges from day to day. Lord, maraming pong salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus na pamakan para. Amen. Amen. Amen.